gusto ko nang sumuko. Kasi po, talagang napapagod na ako. Pero, hindi ako sumuko. Hindi ako nagpatalo sa hamon ng buhay. Kaya sana, lahat po ng naririto ngayon, ganon din po kayo. Wala pong susuko. Ang maibabahagi ko lang po ngayon sa inyo, ang ating pong Wimalbar ay mayroon ng sariling municipal hub. At tayo po ay mayroon ng barangay hub na makikita dito sa ating bayan. At ito po ay matatagpuan sa barangay Bilukaw, barangay San Isidro, at barangay Poblasyon. Manugod ko rin pong ipinabalita sa inyo na mayroon ng pinagkaloob na kabuhayan para sa ating mga miyembro. At sa ngayon po ay patuloy na pagdating ng mga kumpanya upang maging partner natin sila at sila ay nag-aalok ng permanenteng ng partnership sa ating samahan. Patunay lamang na kailangan lang na seryoso nating panindigan ang mga plano natin sa buhay. Huwag nating itigil ang ating mga pangarap para sa ating samahan, para sa ating mga kababaihan. Ihakbang pa natin ang ating mga paa para sa katuparan ng ating mga mithiin. Bakit? Kasi we Malbar tayo. We Malbar! Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat din sa Sol. Palakpakan po natin si Tita Sol. At ngayon naman po, to report on key achievements po ng ating total strength ng Wimal Bar. Ate Sha, palakpakan po natin si Ate Sha. Hello. Isang magandang umaga, Wimal Bar! Nakakatuwa at nakakagalak po sa aming mga puso na nagsimula kami sa tatlo. Ulan, init, pagod, gutom, at maging katawa-tawa man kami sa ibang mga tao. Pero hindi po kami tumigil na makapag-recruit ng mga member. Dahil alam po namin na mas makakatulong at marami kaming matutulungan mga miyembro. Kaya hindi po alintanan sa amin ang aming mga pinagdaanan bago po tayo dumating dito. Nagsimula sa tatlo, na ngayon po ay nasa 8,000 na mahigit ang miyembro ng kababaihan dito sa Malbar. Kaya patuloy tayong magparami, palakasin pa ang boses ng mga kababaihan, na sa ganon, mas marami pa tayong mapaglingkuran at matulungan ng mga kababaihan. Para mas makahikayat tayo ng maraming partners at nang sa ganon, marami tayong mabigyan ng serbisyong pabahay sa tulong ni Atty. Fe Magbantay. Livelihood program, andyan po ang Hana Sophie. At kaya po, sa kapwa ko mga kababaihan, huwag po tayong susuko. Kung ano man po ang mga naririnig natin, kung maging katawa-tawa man tayo sa paningin ng iba, tayo'y mananatiling nakatayo, lalakad ng diretso, at hindi natin lilikunin kung ano man ang mga negatibong bagay na naririnig natin. Nang sa ganun po, maabot natin kung ano ang minhiin ng bawat isa. Isang magandang umaga po ulit sa inyo, mga Wimal Bar. Wimal Bar! Maraming salamat po. Manatili po kayo dyan, Aba. Tinatawagan ko po si Ate Rochelle. Ate Rochelle? Ate Rochelle? Ate Rochelle?
na Mayor, Tita Cuevas Reyes, sa kay Atty. Fe Magpantay, kay Konsehala Carina, sa ating Kapitan, Sammy Magpantay, sa ating Chairman ng Women ng Wimalbar, si Kapitana Mina Magpantay, sa ating dalawang konsehal, at sa lahat na pong narito ngayon, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Ako po ay naimbitahan last time na umattend. Kaso nagkaroon po ako ng conflict. Nagkaroon po ako ng emergency, kaya Atty. Fe, hindi ako nakarating noon. Parang si Doc Eddie lang ang nakarating. Ngayon, kahapon, may na-receive akong chat na may invitation. So talagang pinilit ko na dumaan dito at makiisa sa Wimalbar. Napakaganda po ng ating team, empowering women. Ano to? Women, empowering women, igniting women's potential. At di ba ang team, empowering women, napakaganda po, sa tingin ko po, napakaganda po nitong Wimalbar. Dahil meron po silang mga project, nadidevelop ang leadership ng bawat isa tulad ng mga nagsalita din na dati daw hindi sila nakakaharap sa maraming tao, ngayon ay sila very confident na humaharap sa marami. So nadidevelop yung leadership, nakakapag-discuss ng kung ano-anong project, at nakakatulong sa, hindi lang sa kababaihan at sa buong Malbareño. Congratulations po sa Wimalbar. Salamat po sa pag-invite sa akin. At ako po bilang isang doktor at SB member na ang chairman ko po ay Health and Women and Family, ay ako po ay nakahandang sumuporta sa Wimalbar sa abot po ng aking makakaya. Yun lang po at magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Wimalbar. Hello. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito, para po ipakilala ang ating pangunahing guest ngayong umagang ito, palakpakan po natin para ipakilala niya po ang ating special guest for today. Ang ama ng Barangay Poblasyon, syempre po, Kapitan Sammy Magpantay. Magandang umaga po. Binamanas na ho kayo. Kaya nyo, yung susunod na activity natin, hindi na kayo papanasin. Eh no, patapos na. Hindi lang ho umabot. Yan ay pinilit ng mayor natin na magawa ng paraan na ngayong August 4 ay meron akong air condition. Subalit talagang hindi lang ho nadala yung mga unit dahil galing pang abroad. Ano po? Pero siguro yung mga susunod ay baka magdadala tayo ng jacket dahil sa dami ho ng aircon na yan. 10 ang ilalagay yata ho dito. Tama ma'am? 8. Ay siya, magdadala ho kayo ng jacket. Sa bawat activity ho ng Wimalbar, ako ho ay kasama. At siguro marami ho nagtataka na bakit si Kapitan Sammy ay laging kasama sa Wimalbar. Unang-una, hindi naman ho tatakbo. Ano ho? Ika-clarify ko lang ho yung mga ilang issue na lumalabas. Ang tunay ho ay ang ating punong bayan, si Mayor Cristeta Cuevas Reyes ay siya pa rin ho ang tatakbo bilang mayor. At ang aking hong kapatid na si Atty. Fe Bulaklak Magpantay ay siya niyang kasama bilang pangalawang punong bayan. At ganoon din po sa kanilang lineup, kasama po si Dr. Delia Tagle, si Konsehal Carina, at ganoon din po si Doc Licarte.
bilang SB member. Ano po? Sasamantalahin ko muna yung pagkakataon bago ko ibigay ang mikropono sa ating mahal na punong bayan para malaman ninyo at makilala kung sino ba talaga si Atty. Fe. Si Atty. Fe ay kapatid kong bunso sa babae. Ano po? Sa pagkabata, yan ho ay mabait. Pero madalas, yan ho ay nasa kusina. Hindi ho porket mataba ay lagi nasa kusina. Ibig sabihin, lagi ho siyang nandoon dahil katulong niya ang aking nanay sa pag-aasikaso sa aming pamilya. At nung ho kumukuha yan ng eksaminasyon bilang abogado, sa kusina din po yan naroon at doon nagbabasa ng mga reviewers. Nakita ko ho ang kababaang loob ng aking kapatid. Hindi ko sinasabi ito dahil siya ay kapatid ko. Pero kita ho ng buong taga San Isidro kung ano ang pagkatao ni Atty. Fe. Noong makapasa siya bilang abogado at sa ngayon ho ay 7 na taon na siyang napapractice ng kanyang profesyon, hindi na ho yan tumanggap ng bayan sa kanyang pagkukonsulta patungkol ho sa batas. Doon pa lang nakita ko yung kanyang pagkatao ay nais niyang magsilbi sa ating mga kababayan. Kaya po, nagdesisyon ng pamilya na ituloy at papalawig ang kanyang panunungkulan, ang kanyang pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng pagtakbo bilang Vice Mayor. At ito ay may sasakatuparan lamang niya kung ito ho ay ating pagsasama-samahan. Hinihiling ko po sa lahat po ng miyembro ng Wimalbar ang inyo pong matalinong pagpapasya para ho sa darating na eleksyon. Nasamahan, lalo tigit ang ating punong bayan at ganoon din po ang aking kapatid at ang kanyang mga kasamang konsihales. Ang trabaho po ng Vice Mayor ay sa legislation. Nasasabi ko po yan sapagkat ako po ay naging Vice Mayor. Hindi po ang trabaho ng Vice Mayor ay mamigay lang ng 5 kilong bigas. Hindi po yun ang talagang trabaho ng Vice Mayor. Ang trabaho po ay katuwang ang punong bayan kung papaano may sasakatuparan ang magandang plano ng ehekutibo kasama ang sangguniang bayan. Sabi nga po, ang Vice Mayor ay parang driver na siyang nangunguna sa mga konsihales. Siyempre, ang aking kapatid ay nagtapos at naging ganap na abogado, kaya nasasabi ko po na kaya niya at kwalipikado sa kanyang gustong paglingkuran na posisyon. At ito po mga kasama ay hinihiling ko sa inyo. Hinihiling ko ang inyong lubos na katalinuhan sa pagpili sa darating na halalan. At ito hong team na ito ay masasabi ko, ito ho yung quality team na pwede nating asahan. Sapagkat ang ating punong bayan ay kitang-kita ho naman natin kung ano ang nangyari sa ating bayan. Nagkasama ho kami ng ating mayor ng 6 na taon. Pero hindi rin ho naging hadlang sa amin kung ano yung dapat na gawin para sa ating bayan sapagkat nakita ko sa kanya ang pagiging tunay na leader. Hindi lang ina, hindi lang ama ng bayan,
package na ho kay Mayor Tita ang pagiging pinuno dito sa atin. Lahat ginawa niya. Minsan ho, 1:00 ng gabi, tumatawag ho sa akin yan. Vice, kailangan ho natin ng resolution, kailangan ho natin na magawa itong ganito. Yan ho yung quality leader na hindi lang ho sa panahon ng eleksyon natin maaasahan. Kita naman ho natin ang nangyari sa ating bayan. Kaya kung wag na ho tayo magdadalawang isip na ang ating punong bayan ay ating sasamahan muli para maipagpatuloy at yung ating pinapangarap na ang ating maliit na bayan ay maging syudad. Kayo ho ba ay gusto nyo maging city ang Malbar? Ay siya, tama-tama. Kayo ho ay hari ng kababaihan, padamihin ho natin ang tao dito sa ating bayan. Ano ha? Yung medyo bata-bata, padamihin ho natin at dumami ang tao at tayo na maging city. Tutulungan ko ho ang mayor. At sinasabi nga ho pala ni Dr. Tagle, lahat ho ng mga anak, ano ho, na senior citizen, libre. Pataas ho ng kamay ng mga senior. Yan, magbuntis na ho kayo ngayon at wala ho kayong problemahin sa ospital. Libre na ho kay Dr. Tagle. Ano pa? Sa inyo hong lahat, sa aking kasama sa Sangguniang Barangay, kay Konsyal Nathaniel Israel, kay Konsyal Edrin Magubad, salamat po sa inyong pagpunta. Sa mga barangay police na nandiyan po, kay Kuya Boy Wagan, nandiyan din po. Sa treasurer namin sa barangay, kay Glenn. At sa inyo pong lahat, nakalimutan ko ang aking asawa. At alam niyo ko ho, dudugtungan ko pa ng kaunti, ramdam na ramdam ko ho ang epekto doon sa isang advokasya ng Wimalbar. Alam niyo kung ano yon? Yung women empowerment. Ramdam ko ho sa asawa ko, talagang malakas na kanyang kapangyarihan. Ha? Pero gano'n naman ho ang mag-asawa. Respetuhan lang naman. Ano po? Sa inyo pong lahat, at alam kong medyo mabanas, pero nandiyan kayo, talagang tinitiis yung alinsangan ng panahon. Nandiyan kayo para makinig at makiisa sa mga aktibidades na to. Salamat po sa inyo at magandang umaga. At tinatawagan ko po ang aking idolo sa paglilingkod, ang ating ina, ama, kapatid, kaibigan, package na nga ho, ang sabi ko kanina, ang ating mayor, Mayor Cristeta Cuevas Reyes. Ipagpaumanhin at hindi pa talaga na kumpleto. Dahil ang anim na air condition, meron lang po tayo mga doon sa labas, kompleto, except yung ating air condition na yan po ay meron ng 2. Nasa Malaysia pa po ang 6. Hindi umabot kahit doon sa final ng ating basketball, yung championship. Pahingi naman muna din ng electric fan para ang magtagal. Ay tagatak na nga yung pawis din Aabet. Ayos. Kagaling yun. Ako iniidolo ko kayo. Iniidolo ko ang kaabet dahil nakita ko kung paano hawakan ang isang katulad ko ng samahan na yan, din ako. Hindi ko alam anong aking sasabihin. Patuloy ako nagsasalita at sabi ko nga, basta rin mahalaga ang bottom line. Ang bottom
ng bayan yan, ay pagkakaloob ko sa barangay poblasyon. Aba, abe, huwag kang pumalang at napakalayo pa. Dati 38, ngayon 34 na lamang. Aboy, ganyan na IT yan dati eh. 34.9 ay di 35. At ayun, tinatawagan ko si Engineer Nida. Hindi ko na naintay ang sagot para itanong kailan sisimulan. Aligay, ano? Taga, ipipirmi ko na rin eh, ha? Ano ba ang pagpirmi na rin? Ayan, ayos na, are. Ayan, ayos na. Glenn, salamat. Ay, isang subdivision niya, Rosedale. Glenn, ang pangulo ng Rosedale. Eto po. Ako hindi mga nakasalubong ay nag-alangan. Hindi ko maintindihan kung babalik. Pero ano lang yun, tingin ko may dala ng pangangailangan na dalawa lang naman yun. Pero sa nakita ko, at lalo na dun sa grandstand tayo, Attorney Fe, grabe, naglalaro yun sa halos 1,000 yun. Nung tayo dyan sa labas. At itong okasyon na ito ay talagang inilaan hanggang hapon ka, are. Hanggang hapon. Napakaganda ng mga advokasya. Napakaganda ng Abet. Basta ang galing mo. Ang galing. Alakpan niyo si Abet. Ang galing. Sa tagal ko na rin sa politika 2001. Siyempre, mula pa noong 2001, nandun na sa aking isip, paano tutulungan ang wala. Iyan na yan. Pag yan ang nilagay na isang namumuno sa kanyang isip, hindi lang progreso ng bayan. Siyempre, kailangan makasabay at makaayon. At ito ay isang programa na nakita ko na pinakamaganda. At sabi ko nga, itutuloy. Basta tuloy-tuloy ang pabahay na yan. Itutuloy ang pabahay at ako kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayan po'y isasama na natin sa budget, Doc. Bilang galaw ng ating munisipyo at sa laki ng budget, ay kailangan may parte sa mga talagang walang-wala. Sanay po ang munisipyo ng pagmalakihan. Alam nyo, hindi pinalayas, hindi pinalis, hindi pinalipat, barangay bago po. Nakita ko kapisa ng magulang, 3 anak na may mga anak-anak. Nakita naman yung bago po. Isang lugar, isang umpok na doon nakatira lahat. At doon sa unang anak-adahan ng aking pamumuno, sabi ko, basta may pera din lang ako na makikita na pwedeng ibili ng lupa. 3 hectares agad ang binili po ng munisipyo. At dyan na ilagay ang 212 na tao na yan po ay mga inalis sa bahay ng mga magulang. Puntahan niyo, nakakita niyo na po ba yung subdivision na yun? 3 hektarya na binigyan natin ng 212 kung sa Jeffoy, nandiyan pala kayo. Ayan, yan ang mag-aates. At doon mga taga-bago po. Hindi pa rin po tayo na kontento. Paano bibigyan? Pagparamihan. Alam nyo, itong nangyari sa Italy, syempre, yan po ay mga project na inisip ko at nagkameron ng katuturan. Dahil paano kung tayo maging first class, nakatuon na ako na from 5th class, iaangat natin ang bayan gradually from 5th hanggang tayo ay mahit na natin ang first. So para mailaban, isa yan sa criteria, para mailaban na ito ay maging syudad. Nakatuon ako sa aking pag-upo 2001, ano yung kailangan mangyari sa bayan ng Magba. Nakatuon tayo doon sa progreso na mga kababayan naman na nakikinabang. At nangyari na nga itong ating sitio Italy at saka ang ating barangay San Pio Quinto, yung Padulos, katabi ng ilog doon sa tulay. Bumili
ganong kabilis. Dati dadaan pa tayo ng Pilipes, lulusot sa makipot na daan sa may San Pedro. Ngayon, diretso na. So yun po ay parte kung tayo nakaka-apekto ng mga tao, ay ginagawa natin ng solusyon dahil sila. Yung mga tao ating pinalipat ay mga considered sila na squatter. Pero, hindi natin tinrato ng squatter ng panahon na nandiyan pa sila. Dahil ngayon po sa ating kagustuhan na sila ay mabigyan ng masasabing lugar na ito'y aming sariling lupa. Na sila ay nakatirek sa mahabang panahon, matanda pa sa atin, andyan na sila. Mga ninuno pa nila. Pero ngayon ay binigyan ng katuturan ng kanilang buhay at hindi pa doon natapos. Sabi ko nga, iniisip nila malayo, dulo ng San Juan. Iikot pa kami na Luta Norte, Luta Sur, San Fernando, Santiago. Bago pa makarating na San Juan at dulo. Doon pumasok ang magkakaroon ng proyekto kung paano mula sa Startol, mula sa Palengke, ay walang 2 kilometro. Ang kanilang mismong tinatayuan ngayon na dyan ay mayroon na tayong daan na gagawin. Magmula doon sa aming lupa, tabi ng CDO, kaya kami po ng CDO ang magdodonate. Ang sa akin po ay 2,000 square meters. Ang CDO ay 2,000 square meters para makalusot ng sabayan ang San Juan na sasakyan. Ayan na po, yung daang bulihan na kung saan ay katapat na ang sinisimulan na ng the biggest hospital in the region. 12-hectare property na doon po ilalagay ang 250 beds na kama ng hospital. Doon ilalagay ang Landers, ang McDonald. Kaya yan po ay nakikita natin na inilapit natin ang mga squatter na ito. Kung yan ang turing ng iba. Ngayon, masasabi nila na sila ay may sariling matatawag na sariling lupa at sariling bahay. Kaya yun, bantayan nyo, yung daan na yun, 1 kilometro lang ang layo pagmula doon sa tinalagyan nila ng bahay hanggang paglabas sa silyo. Kung may mga anak, ang dami na survey ko. Marami nagtatrabaho sa silyo. Kaya ang mangyayari, lalakarin na lang dahil wala pang 1 kalahati na kilometro magmula doon sa kanilang pinaglipatan hanggang doon sa silyo. Kaya ito po ay napakalaking bahagi sa pamumuno ko o ang ating Sangguniang Bayan. Kami ay natutuwa dito sa proyekto ng Imalbar. For the first time in history, ngayon lang nagkameron ng samahan na ang talaga naging layunin ay pabahay. Yan ang aking doon nakatuon ang pagtulong sa talagang mga wala na matitirahan. Kaya maraming salamat. Wimalbar, patuloy ako nagsasalita. Salamat. Wimalbar. Dahil dito, sa atin sa Batangas, ilan ang bayan ang meron po? Parang ito pa lang. Kasi meron Laguna na sinimulan po ng ating kapulisan at Quezon. Pero dito sa Batangas, tayo magpasalamat. At ito ay nabuksan. Nakita natin. At ilang araw lang nakakalipas, nagbigay na naman tayo ng isang bahay. Nagbigay na naman ng isang bahay na talagang walang matitirhan. Nakita ko, ang pinakabubong ay karton ng gatas. Ang pinakadigdig ay saha ng saging. Kaya, thank you talaga. Maraming salamat, Wimalbar. Eto na. Siyempre, bilang punong bayan, sa totoo lang ho, maikwento ko, rin na may totoo. Ano po, hindi pa kami nagkakausap ng Kaimon. Ari talaga ang totoo. Nung
si General. Ay agad kinausap ko sa aking opisina 2 beses. Kaya doon ho sa inyo isang impormasyon na ito po ay open book. At aking inumbida na sana